Hollywood TV. Sa kabilang banda, si Beatrix. Isang oras na ang lumipas mula noong lumabas ako sa opisina ng aking ama, at umakyat sa hagdan patungo sa aking silid, ngunit ang nakakagulat na balita ay hindi ako pinayagan ng mabilis na paggaling. Habang tahimik akong nakaupo sa aking kama, kasama si Faith Viena na nakahiga sa tabi ko ay pinag-isipan ko ang mga salita ni Papa. He seriously mean no harm, pero hindi ko maalis sa isip ko ang sakit na bumabalot sa dibdib ko sa pag-aakalang kailangan kong umalis sa safe haven ko, ang Gonzales Mansion. Naisip ko noon na kailangan kong iwan ang larong ito, ngunit ni minsan ay hindi sumagi sa isip ko na sa susunod na linggo na. Kaya malapit na. Huwag kang mag-alala kay Faith Viena, Beatrix. Mahinang sabi ni Papa Alexander Gonzales habang nakapatong ang kamay sa kaliwang balikat ko. Bakas sa mga mata niya ang kalungkutan na parang ayaw niya rin akong umalis, pero kailangan niyang gawin iyon para sa kapakanan ko. Tumikhim siya bago nagpatuloy. Nag-alok si Stella na alagaan ang anak mo, habang nananatili ka sa kanyang marangyang ari-arian para makapag-focus ka sa pag-aaral mo. Halos mapaluha ako sa sinabi niya. Alam ng Diyos kung gaano ako nagnanais na bumalik sa school upang ituloy ang karera na inaasam kong magtagumpay, ngunit ang tanging pinagsisisihan ko ay ang pag-iwan sa kanila. I wouldn't bear to not see you for the next 4 years pa. Lola Clarissa and my 8 brothers too. I'm gonna miss you all. Umiwas ako ng tingin para hindi makita ni Papa ang mga luhang namumuo sa aking mga mata, ngunit huli na ang lahat, nahagip ng matalim niyang mapagmasid na mga mata ang kislap ng luha. Humigpit ang kamay na humawak sa balikat ko at sa kabila ng nakakalungkot na kalooban, nagawa niyang ibigay sa akin ang isa sa pinakamagagandang ngiti niya, saglit na sapat na iyon para makalimutan ko ang mga alalahanin ko. Alam niya kung ano ang pinakamahusay at marahil kailangan kong kunin ang aking bahagi ng sakripisyo, pagkatapos ang lahat ng ito ay para sa aking sariling kapakanan. Bibisitahin ka namin 2 beses sa isang buwan. Kapag nakapag-adjust ka na sa bago mong kapaligiran, ipinapangako ko sa iyo na masisiyahan ka sa marangyang ari-arian ni Stella, at malamang na darating ka sa puntong ayaw mong umalis sa lugar. Natapos ang pag-uusap ng aking ama na niyakap ako ng mahigpit at sinabi sa akin na magiging maayos ang lahat, at wala akong dapat ikatakot. Siyempre, nagtitiwala ako sa kanya, itinulak ko ang lahat ng mga negatibong kaisipan sa aking isipan, at sinabi sa aking sarili na ang pagpunta sa ibang bansa upang mag-aral ay magiging isang bago, exciting experience. Lumingon ako kay Faith Viena, mahimbing ang tulog niya. Lumapit ako at hinalikan ang tungki ng ilong niya. Sapat na ang pagtingin ko sa kanya para maibsan ang ilang takot at pag-aalala ko. Napakasarap sa pakiramdam maging isang ina. Pero mas masarap sa pakiramdam ang manganak ng isang batang babae. Kapag sa Britanya, maaari kaming pumunta sa mga sikat na tourist spot. Maaari kaming pumunta sa mga sikat na lugar para makaranas ng mga bagong bagay at makakita ng mga bagong tanawin. Ang kaisipang iyon ang nagpabilis ng tibok ng puso ko sa kaba. Sino ang nagsabi na hindi ko maaaring paghaluin ang pag-aaral sa kasiyahan? Maingat kong binuhat si Faith Viena mula sa kama at inilagay sa loob ng stroller. She stirred pero buti na lang at hindi inistorbo ng paggalaw ang kanyang pagtulog. Kinuha ko ang laptop ko sa ibabaw ng night table, at dahan-dahang itinulak ang stroller sa terrace gamit ang kanang kamay ko habang nakahawak sa kabilang laptop. Ang laptop ay regalo ng aking ama noong nakaraang linggo. Ayaw kong tanggapin ang bagay na iyon dahil sobra na, ngunit ang tigas ng ulo ni Papa sa pagpipilit niya ay tinatanggap ko ang regalo at baka sumama ang pakiramdam niya. Sa huli, nanalo si Papa at buong puso akong nagpapasalamat sa kanya para dito. Hinila ko ang upuan malapit sa glass window. Huminto ako saglit para ma-appreciate ang makapigil hiningang tanawin na tinatanaw ang hardin. It was the part of the mansion where I want to spend most of my time. Of course, it's nothing to do with our gardener. I told myself defensively. Speaking of our hot gardener, he was nowhere to be seen. I saw him down the garden kaninang umaga at nagdidilig ng mga halaman bago dumating si Marcos, pero nang hinanap ng tingin ko ang lugar kung saan ko siya huling nakita ay wala na siya. Malamang ay nasa damuhan siya at inililipat ang ilan sa pinakabagong koleksyon ng mga palamuti ng damuhan ni Papa. At least wala siya doon sa garden para i-distract ako sa research ko. Hinila ko ang stroller sa tabi ng upuan ko bago kinuha ang upuan ko. Nang komportable na akong umupo sa aking upuan, inilagay ko ang laptop sa ibabaw ng aking kandungan. Naningkit ang mga mata ko sa konsentrasyon habang tinatype ko ang Harvey University sa search tab. Ito ang school na malapit ko nang pasukin. At least alam ko kung anong klaseng paaralan ang pinapasukan ko. Nalaglag ang aking bibig sa sahig nang makita ang imahe ng isang dambuhalang gusali na may modernong istruktura, na may malinis na puting dingding, at kitang-kita ang eleganteng bubong na tila gawa sa ginto.
Ang Harvey University ay isang school na exclusive para sa royal at elite class. Kilala ito sa global sa pagiging mapagkumpetensya, kilalang guro sa mundo, makabagong mapagkukunan, at natatanging kurikulum. Ito ang perpektong school upang ituloy ang iyong karera at upang matuklasan ang iyong pinakamahusay na mga academic interest. Kailangan kong ilabas ang paghinga na hindi ko alam na pinipigilan ko, habang sinusuri ng tingin ang mga larawang available ng university. Ito ay hindi ordinaryong paaralan na nangangahulugan lamang na ang karamihan ng mga mag-aaral ay nagmula sa napakayaman at maimpluwensyang pamilya. Para sa isang sandali kailangan kong tanungin ang aking sarili kung kakayanin ko ang lahat ng presyon. I must, automatic na sagot ko sa tanong dahil alam kong wala nang babalikan. Gustuhin ko man o hindi, tatapusin ko ang aking pag-aaral para makabalik ako sa Cordova at sakupin ang Gonzales chain of hotels. Ang nanginginig kong mga daliri ay nag-click sa listahan ng mga available na kurso, hindi ko talaga maintindihan kung excitement ba o anticipation ang nagpapagulo sa akin. Nag-click ako sa listahan ng mga kursong available. Hanggang ngayon hindi pa ako sigurado kung anong kurso ang kukunin. Accountant, Agriculture, Economics, Animal Production and Fisheries, at Banking and Finance. Napatigil ako sa pagbabasa. Ang dami ng kursong available ay nagpapaikot sa ulo ko. Hindi ko pa nabasa ang kalahati ng mga listahan, kahit 1/4 pero nawalan ako ng interes. Ang kursong kailangan kong piliin ay dapat makatulong sa akin sa pamamahala hindi lang sa mga hotel, kundi pati na rin sa mga restaurant na gustong paganahin ni Papa sa future. Narinig kong binanggit niya minsan na ang kasalukuyang proyekto ng hotel na tinatanaw ang dagat ay i-upgrade sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga restaurant sa unang palapag. Ano ang dapat kong piliin? Huminga ako ng malalim at pinagpatuloy ang pagbabasa ng listahan ng mga kurso. Makalipas ang 1 oras, nanlalabo at pagod ang mga mata ko sa sobrang pagtingin sa screen, sumakit ang likod ko sa hindi komportableng posisyon ko sa upuan, at ang leeg ko ay naninigas. Ngunit sa kabila ng lahat, may ngiti sa aking mga labi, alam kong nakita ko ang kursong angkop para sa akin. Sulit ang lahat ng paghihirap ko. Isinara ko ang laptop sa aking kandungan, at hinayaan ang aking mga mata na makapagpahinga habang ang aking mga kamay ay nagtatrabaho sa pagmasahe sa aking mga templo. Dumapo ang tingin ko kay Faith Viena. She was still asleep, she's being cooperative while I was doing my research kanina. Naagaw ng pansin ko ang bahagyang pagkurap ng paggalaw sa gilid ng aking mga mata. Sa isang iglap, ang mga mata na umaasam ay lumipat sa hardin. Oh, tingnan mo kung sino ang nandito. Bulong ko sa sarili ko nang makitang lumabas si Carter wala kahit saan. As usual, naka-white t-shirt siya. Sa ilalim, naka-ripped jeans siya. Wow! Hardinero na nakasuot lang ng plain t-shirt at ripped jeans ang nakakamatay sa itsura niya, he still looks sizzling hot in his way. Nagagawang niyang magmukhang proud at regal nang hindi man lang sinusubukan. Siya lang ang lalaking kilala ko na sobrang cool at matikas kahit maglabas siya ng basahan. Ang mainit na sikat ng araw ay kumikinang sa kanyang buhok na parang tinunaw na honey. Lumipat siya sa hardin, mabilis ngunit sigurado ang paggalaw na may shovel sa kanyang makapangyarihang mga kamay. Hindi ko na malayang napahigpit ang mga kamay ko sa upuan. Hindi ko alam na ang paghahardin ay maaaring maging ganito kaganda. Bigla akong nagkaroon ng ganitong paniwala na baguhin ang aking pinili sa paghahardin. Bachelor of Science in Gardening, I wonder kung may ganung course, kasi baka kailangan ko. Hinubad niya ang shirt niya. Narinig ko ang sarili kong huminga ng malalim. Kailangan ko ng isang baso ng malamig na tubig para maibsan ang pagkatuyo ng aking lalamunan. Ang butil ng pawis na tumutulo sa kanyang likod ay kumikinang sa sinag ng araw. Kamukha niya ang Diyos ng araw, si Apollo. Makasalanang lumibot ang mga mata ko sa matipunong tabas ng kanyang dibdib. Kaya niyang ipasa sa akin ang isang modelo. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit maling linya ng trabaho ang pinili niya. Siguradong desperado na siyang makahanap ng trabaho. Lumipat ang ulo niya sa direksyon ko. Naabutan niya akong naglalaway sa katawan niya. Nagpasalamat ako sa distansya sa pagitan namin ay itinago nito ang nakakahiyang pamumula sa aking pisngi. Napagtanto ko habang tinitingnan ko siya, I will miss him too, pagkatapos kong umalis next week. Is there something wrong, Beatrix? Call me paranoid or something but I sensed weariness in your tone. Are you really fine? Mukhang naghihinala si Elisa. Inilayo ko ang phone sa tenga ko, para maiwasan ang mataas niyang boses na tumago sa eardrum ko. Ang kanyang intuition ay hindi tumitigil to amaze me. Kahit anong itago ko sa matalik kong kaibigan ay lagi niyang malalaman at gagawa siya ng paraan para maipit sa akin ang katotohanan. Sa pagkakataong ito, iniisip ko kung paano niya ito naramdaman sa ibang bansa. Kumbinsido ako na si Elisa ay may malakas na instinct. Isang pagsabog ng sakal na tawa ang lumabas sa aking mga labi, maging ang aking pagtawa ay parang pilit. Naisip ko na nanginginig dahil sa nabigong pagtatangka kung kumilos ng napakahusay.
How I must convince her that I'm doing fine, when I wasn't even convinced with myself. I'm doing fine, Liz. You needn't worry. Ang aking boses ay tumaas sa isang nakakumbinsi na kagalakan at ako ay tahimik. I wished it worked. Hindi idiniin ng kaibigan ko ang bagay na iyon at nakahinga ako ng maluwag. Sa palagay ko ay nanalo lang ako sa maliit na laban na ito. Kung nandito si Elisa, hindi uubra ang acting ko. Isang tingin lang sa mata ko, malalaman na niya agad na parabang nababasa niya ang emosyon ko sa pamamagitan ng pagtingin sa mga mata ko na hindi perpekto ang mga bagay na tila. Ilang araw na ang lumipas mula nang ipahayag ng aking ama ang kanyang mga plano na ipadala ako sa Britanya, para makapag-aral ako sa Harvey University to help me polish my career. Medyo tuwang-tuwa ako sa una, pero habang iniisip ko ito ng ilang araw, nawala ang excitement. Kahit papaano ay napalitan ito ng nakakatakot na pangamba at pagdududa. Minsan na akong nabuli dahil pinanganak akong iba. May iba't ibang kulay ang mata ko. Kahit papaano sapat na yun para matakot ako. Malaki ang posibilidad na ako ay maging isa pang target ng pambubuli ng ilang mga rich elite na umaarte na parang kayang bilhin ng kanilang pamilya ang lahat. Harvey University is my dream school, Bea. My classmates were kind. The professors are very good, though some still rattle my nerves, still, they are wonderful. I enjoyed every single minute I spent here in school. I'm sure may mga pagdududa ka sa una. Iyan ang eksaktong naramdaman ko sa unang pagkakataon na pumunta ako dito, bulalas ni Elisa na hinihingal. Nai-imagine ko ang kanyang mga mata na kumikinang sa pagkahumaling, ang mga mapupulang labi ay bumuko sa pagkamangha, at ang pulso ay nanginginig sa walang pigil na excitement habang siya ay nagpabalik-balik. Salamat Liz, malaki ang naitulong niyan sa akin. Sana, magkaroon din ako ng magandang adjustment gaya ng sa iyo. Why not? You have Faith Vienna with you. I'm sure makaka-adapt ka ng maayos sa Britanya. You will not only enjoy the scene, you will also enjoy the men as well. Pardon me, don't be ridiculous Bea, dumadagsa ang mga good-looking men dito sa Harvey University. Mga bilyonaryo, mga future CEO. Mga businessmen, artist, model, architect, at engineer. Makikita mo itong lahat dito. Hinding-hindi ka mag-asawa. You just mentioned all the reasons why I should lease. Napabuntong hininga ako. Ipinaliwanag lang ni Elisa kung gaano ka-complicated ang university. Sa kagandahan mo, I'm sure as hell there wouldn't be any trouble at attracting a hot babe Bea. Namilog ang mga mata ko sa langit. I've no plan to attract one Liz, malungkot kong sagot pagkatapos umalis sa kaginhawahan ng Victorian sofa at pabalik-balik sa gitna ng bakanteng terrace. Katahimikan ang bumalot sa silid, tanging ang mahinang tunog ng aking mga paa na pabalik-balik ang nakatulong sa pagpapagaan ng nakakaligalig na katahimikan. Iba talaga kapag wala si Papa at ang mga kapatid ko sa bahay. Nakasanayan ko nang marinig ang kanilang mga boses sa lahat ng dako. Ito ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng kaginhawahan at isang pakiramdam ng seguridad. Kapag umalis ako sa mansion ay mamimiss ko ang presensya nila araw-araw. Ang pag-iisip lang ay sapat na para mapahina ang loob ko. Hindi ko alam kung ano pa ang ire-react ko kapag nag-iisa na ako. Forgot your boyfriend or ex-husband, Beatrix, if you have one. You deserve another man. For the second time that minute I roll my eyes heavenward. Ito ay magiging isang mahabang pag-uusap, sabi ko sa sarili ko. Don't worry Liz. I already forgot his existence, in fact I'm trying my best to recall him. Sagot ko pagkatapos huminga ng malalim. You really don't get my point, Bea. If a man existed in your life should have found you already. I assume that if he did not want you in his life. Perhaps after discovering that you're pregnant iniwan ka niya. Nanlamig ang mga paa ko, huminto ako sa paglalakad pabalik at umupo sa mahabang Victorian sofa. Napakalaki ng mahabang sofa kaya mas nakaramdam ako ng kahungkagan. How I wished Faith Vienna was here, pero wala na siya kasama si Lola Clarissa. Malamang nasa garden sila para mamasyal. I guess hindi niya gagawin sa akin yun, pagtatalo ko. Biglang may parte sa akin na naniniwala na kung sino man ang lalaki, ay hindi ako kayang iwan. Tama ka, Bea. It would be your intuition telling you. Bumaha ang kaginhawahan nang sa wakas ay pumayag si Liz. Marahil ay namatay na siya bago niya matuklasan na buntis ka sa kanyang anak. Dagdag niya. Dear Lord, mahinang bulong ko na nagtataka kung paano naging grimly ang pag-uusap namin. I will call you again Liz, maybe tomorrow. I need to some packing. Sure, Bea, some other time. Please do stop overthinking. Mas stress ka lang. Just like you're stressing me out. Gusto kong idagdag pero itinago ko sa sarili ko. Ingat ka Liz, sa halip ay sabi ko. Ikaw din Bea, see you soon, ibinaba niya ang tawag. Lumipat ako sa sofa at kinuha ang pwesto kung saan ako nakaupo kanina. Sumandal ang likod ko sa malambot na unan sa likod ko.
Masyadong marami ang dapat kong gawin pero konting oras lang. Hindi ko alam kung ano ang una kong gagawin. Ngunit hindi pa rin ako nakakakuha ng lakas upang simulan ang isa sa kanila. Unti-unting bumabalik ang mga alaala ko, ngunit hindi ko pa rin maintindihan ang mga maikling flashback na lumilitaw sa aking isipan, at minsan sa panaginip ko. Nanatili silang misteryo tulad ng isang piraso ng isang palaisipan na kailangang pagsamasamahin at bumuo ng isang perpektong imahe. Paulit-ulit sa isip ko ang sinabi ni Elisa. May punto siya kanina nang sabihin niya sa akin ang posibilidad na may boyfriend or husband, if he even existed, posibleng patay na. How tragic! Napaisip ako habang nakapikit. Iniisip ang isang misteryosong magkasintahan na inilibing ng 6 na talampakan sa ilalim ng lupa. Malamang hinihintay niya akong dumalaw sa puntod niya. Kung multo siya, iniisip ko kung kasama ko siya ngayon. A penny for your thought. Ang kanyang boses ay malambot at sexy, halos musika sa aking pandinig. I wonder if I had only imagined it. Pinilit kong imulat ang mata ko. Isang pares ng magandang asol na mga mata ang matamang nakatingin sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nagtataka pa rin ako kung paano niya nagagawa ang malakas na epekto nito sa aking mga ugat. Dumapo ang mga mata ko sa mapanuksong labi niya, nakakurbo ito ng nakakaasar ng ngiti. Nawala na ang lalamunan ko, inayos ko ang aking gulugod, at tumingin sa direksyon niya. Gaano ka nakatagal nakatayo dyan? Nag-init ang pisngi ko sa ideyang pinagmamasdan niya ako nang hindi ko alam. Sapat na ang haba upang masaksihan ang hindi pangkaraniwang ekspresyon sa iyong mukha. Sagot niya, lumipat sa sulok ng kwarto at ibinaba ang isang potted plant sa sahig, pandagdag sa koleksyon ni Papa ng mga rare plants. Sinundan ng mga mata ko ang mga galaw niya, at the same time wondering how he managed to look so sexy without trying. Palagi niya akong pinapaalala sa isang tao. Sigurado akong nakita ko na siya dati. Hindi ba sa telebisyon o magazine? Nakalimutan ko, hindi ako magaling mag-recall ng mga detalye. Lumipat siya ngayon sa direksyon ko, naiinip akong naghintay sa kanya. Napahinto siya ng isang hakbang na lang ang layo niya sa sofa. Hindi umaalis ang mga mata niya sa akin habang ang mga daliri niya ay kumikislap sa likod niya na parang may hinahanap. Bago ko pa matanong kung ano ang ginagawa niya ay may hawak na siyang stem ng pristine white roses sa harapan ko. Bumilis ang pulso ko at nakita kong kinukuha ko ang bulaklak gamit ang nanginginig na mga daliri. Paborito ko ang mga puting rosas. Hindi ako makapaniwala na nahulaan niya kung ano ang gusto ko sa mga bulaklak. Para sa akin ba ito? Tanong ko na nanlaki ang mga mata at umaasa. Napakabait niya para bigyan ako ng regalo. No, para kay Faith Viena. Sumagot siya ng walang filter. Nawala ang pag-asa ko. Bumagsak ang mga balikat ko. So much for hoping na pinili niya ito para sa akin. You had much. Binigyan ka ng bouquet ng manliligaw mo kaninang umaga. Walang ibang salita siyang naglakad patungo sa pinto. Ang mga mata kong curious ay nakasunod sa kanyang likuran, hanggang sa buksan niya ang pinto at muling isinara. Muli, namayani ang katahimikan sa loob ng terrace, ngunit sa pagkakataong ito ay mas malalim na ito kaysa kanina. I made move para sundan siya. Bakit ako? Wala na siya pero natigilan pa rin ako sa kinauupuan ko. Nagtataka kung bakit parang seloso siyang kasintahan. At dito na po, nagtatapos ang part 29 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.